Habang patuloy nitong iniinda ang mga pinsalang natamo niya sa kanyang katawan, panay naman ang pag-isip nito sa kanyang pamilya at sa kasalukuyang sitwasyon ng pinunong gabunan. Tandang Lauryo, kung ito na ang katapusan ng buhay ko, nagpapasalamat ako dahil nakapagsilbi ako sa iyo ng buong puso at katapatan. Naway maging sapat ang mga buhay ng mga napaslang sa digmaang ito para makamit natin ang kalayaang ating pagnanais. Kung sakali mang hindi ako makaligtas sa sigalot na aking kinakaharap ngayon, pwede bang pakisabi na lang sa aking asawa at mga anak na mahal ko sila? Wika ng gabunan sa kanyang isipan. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagsugod sa kanya ng amumongo ng walang pagdadalawang isip. Halos magwala na ang nilalang ngayon sa lugar na kanyang dinaraanan na siyang labis namang ikinabahala ng gabunan. Paglapit nito sa kanyang kinaroroonan, wala na siyang nagawa kung hindi ang makipaglaban hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay. Bagaman alam niyang dehado siya sa kanyang kalaban, nananatili pa rin ang kanyang pag-asa at pananalig na magagawa niya itong magapi gamit ang kanyang sariling lakas at kakayahan. Ilang segundo pa ang lumipas, tuluyan na ngang narating ng amumongo ang kinaroroonan ng gabunan. Sa paglapit nito sa kanya, mabilis na naman siyang lumundag ng napakataas sa ere upang magawa niyang magkaroon ng isang pagkakataon para umatake. Pagsilay niya sa kinaroroonan ng amumongo, mabilis na naman niya itong nilusob habang patuloy na inuunat ang kanyang sandatang punong-puno ng sumpa at mga dasal. Panay na din ang ginagawa niyang pagsigaw noon nang sa gayoy magawa niyang mailabas ang kanyang galit at takot. Subalit, bago pa man niya magawang makalapit sa nilalang, mabilisan na nitong naabot ang kanyang sandata at kasabay nito ang mabilisang pagbitaw ng napakalakas na pagsapak ng amumongo. Agad nitong tinamaan ang gabunan at sa kasamaang palad, tumilapon yon sa mga punong merong nagsisitalasang mga sanga. Maya-maya pa, halos hindi na makatayo ang gabunan dahil sa pagtarak ng mga nagsisitalasang sanga ng puno sa kanyang katawan. Paika-ika na din ang paglakad nito dahil sa mga sugat niyang natamo sa kanyang mga paa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan ang gabunan sa kanyang kinatatayuan nang marinig niyang magwika ang amumongo ng, "Baliwala ang oras na ibinigay mo sa maestrong albularyo. Hindi basta-bastang bertudes ang aking Panginoon, sapagkat sa lahat ng kanyang mga kasama, siya ang pinakabiniyayaan sa lahat. Kahit si Aslug na siyang pinuno nila, aminado sa bagay na yan." Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilis na naman itong paglusob sa gabunan upang wakasan na ang kanilang inumpisahan. Nang masipat naman yon ang kasama ni Tandang Lauryo, mabilis na naman itong kinuha ang kanyang sandata sa kabila ng mga natamo niyang pinsala. Kahit papaano, meron pa naman siyang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan upang magawa niyang maprotektahan ang kanilang pinaniniwalaan. Sa huling pagsalpukan ng dalawang nilalang, nagawa ng maitarak ng gabunan ang kanyang sandatang tangan-tangan. Halos tumagos yun sa leeg ng amumongo, ngunit hindi pa rin naging sapat ang pinsalang kanyang ginawa dahil sa lakas at bagsik ng kanyang kalaban. Sa kasamaang palad, nagawa siya nitong mahagip sa panghuling atake nito na siyang nagdulot sa kanya ng pinsalang halos tuluyan ang nagpawala ng kanyang pag-asang mabuhay. Bago nawala ng ulirat ang amumongo, nagawa pa nitong maitarak sa kanyang dibdib ang matatalas nitong mga kuko. Kasabay nito ang siyang panghuling balibag sa kanya ng nilalang
bago ito tuluyang nawala ng buhay. Ilang segundo pa ang lumipas, tanging paghinga na lamang ng malalim ang nagawa ng gabunan habang maiging nagmamasid sa kalangitan. Dahan-dahan na din yung nakakaramdam ng pagkawala ng kanyang buhay na siyang labis naman niyang ikinalungkot. Sa pagpapatuloy ng pagbulwak ng dugo sa kanyang bibig, tanging pagbalik tanaw na lamang sa mga memorya ng kanyang mga mahal sa buhay ang kanyang nagawa habang patuloy na umiiyak. Maya-maya pa, doon na nga nagblangko ang kanyang isipan dahil sa patuloy na paghihingalo ng kanyang katawan. Kasabay ng mga pangyayaring yon ay siya namang pagkamatay ng gabunan na siyang mabilisang naramdaman ni Tandang Lauryo. Malaya ka na, kapatid. Salamat sa lahat ng iyong ginawa para sa ating pangkat. Habang buhay naming maaalala ang iyong kabayanihang ginawa. Wika ni Tandang Lauryo habang patuloy niyang dinaramdam ang pagkawala ng isa sa kanyang gabunan. Sa kabilang dako naman, umaatikabo pa rin ang labanan sa pagitan ng pinunong Bertudes at ni Maestro Florante. Purong pagtatansya pa lamang ang ginagawa ng dalawa upang magawa nilang masukat ang abilidad ng bawat isa. Sa muling pagsugod ng Bertudes kay Maestro Florante, panay naman ang ginagawang pagngisi nito na parabang nakikipaglaro. Kalmado lang naman noon ang maestro upang magawa niyang makapag-isip ng paraan na siyang magdudulot ng kamatayan ng kanyang kalaban. Maya-maya pa, mabilisan namang umilag si Maestro Florante nang masipat niya ang pagbato ng Bertudes ng kung anumang bagay sa ere. Bagamat hindi nakikita ng kanyang dalawang mata ang mga bagay na yon, pinili niya pa ring umilag nang sa gayoy maiwasang tamaan ng mga armas na merong tangan-tangang sa bulag. Tunay ngang pinuno ang iyong pangkat, Albularyo. Mas mainam ang ganyan. Hindi minamaliit ang kalaban. Wika ng Bertudes. Huwag kang mangalas, demonyo. Hindi mo pa nakikita ang iilan sa mga abilidad ko. Kung ako sa'yo, habang inaatake mo ko, manalangin ka. Nang sa gano'n naman kapag nabawian kita ng buhay maya-maya, nakahingi ka na ng kapatawaran sa Ama. Sagot naman ni Maestro Florante. Nang marinig ito ng pinunong Bertudes, ngumisi lang naman ito habang patuloy na ipinagkikiskisan ang kanyang mga ngipin. Indikasyon yon na labis na itong nanggigigil kay Maestro Florante kung kaya't pinili ng maestrong palawakin ang kanyang pag-iingat sa paligid. Aminado kasi siya noon, hindi niya pa nagagawang masilayan ang mga pamatay na abilidad ng nilalang. Naging palaisipan din sa kanya noon ang mga maaaring abilidad nitong tangan-tangan. Gayong nagtataglay ito ng alagang amumongo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, mabilis na namang napaatras si Maestro Florante nang masipat niya ang Bertudes na papasugod sa kanyang kinaroroonan. Pasimpleng binunot ng nilalang na yon ang kanyang espada upang sorpresahing atakihin si Maestro Florante. Hindi naman ito pinahintulutan ng maestro sa kadahilan ng bago pa man mag-umpisa ang kanilang duelo, nasipat na niya ang armas nito. Sa paglapit ng Bertudes sa kanyang kinatatayuan, mabilisan naman niyang nasalag ang pag-atake nito gamit-gamit ang kanyang punyal. Halos hindi noon nababahala si Maestro Florante sa kadahilan ng nagagawa niyang mabasa ang bawat pag-atake ng kalaban. Sa bawat pagsalag ng maestro sa espada nito, napapansin niyang dahan-dahang bumibigat ang sandatang pagmamay-ari ng kanyang kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan nang iniwasan ng pag-atake nito sa kadahilan ng halos mapurol na ang kanyang punyal na ginagamit niya
sa pagsalag sa pag-atake ng kanyang kalaban. Bakit albularyo? May problema ba? Wika ng Bertudes. Nang marinig ito ni Maestro Florante, mabilisan naman siyang nag-usal ng kanyang mga dasal na pangkumbate upang pagbigyan ng nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, doon na napansin ng Bertudes ang kakaibang presensyang bumabalot sa buong paligid. Matapos makapag-usal ni Maestro Florante, bigla na lamang nanlaki ang mga mata ng kanyang kalaban nang masipat nitong dahan-dahang nagliliwanag ang kanyang buong katawan. Sa sobrang lakas ng mga buhay na kataga ng maestro, nagagawa na itong makita ng mata ng mga ordinaryong tao. Nakakarinig na din sila noon ng mga nilalang na kumakaripas ng pagtakbo, makalayo lamang sa kanilang kinaroroonan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumitig ang maestro sa nilalang habang nagwiwika ng, Humanda ka, demonyo! Kahit anong gawin mong pagmamakaawa ngayon, hinding-hindi kita patatawarin. Matapos makapagsalita ng maestro, umangi lang naman ang nilalang at mabilisang sumugod sa kanyang kinaroroonan. Upang mabigyan ito ng leksyon, napagpasyahan ni Maestro Florante na salagi ng gagawing pag-atake nito, gamit-gamit ang kanyang katawan. Paglapat ng espada sa kanyang balikat, laking gulat na lamang ng Bertudes nang masipat niyang hindi ito naglikha ng kahit na anong pinsala sa katawan ng maestro. Matapos ang mga pangyayaring yon, mabilisan din namang hinawakan ni Maestro Florante ang espadang yon at mabilisang kinuha sa kamay ng Bertudes. Pagtapon niya nito sa malayong parte ng lugar kung saan sila naglalaban, mabilisan din naman niyang sinapak ang nilalang gamit-gamit ang kanyang kaliwang kamay kung saan nanananahan ang mutya ng kampana. Hindi pa doon nakontento ang maestro, kaya na may sinabayan niya pa ito ng kanyang kanang kamay na merong bisa ng pangil ng kalabaw. Sa sobrang lakas ng pagtama nito sa nilalang, halos hindi nito nagawang mapigilan ang pagtulo ng dugo sa kanyang bunganga. Hirap na din yung tumayo sa kadahilan ng patuloy niya pa ring iniinda ang pag-ataking yun. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang sumugod ang Bertudes habang mabilisang nagpapalipad hangin sa buong paligid. Tinukot na din ito ang kanyang mga agimat na tangan-tangan, maging ang mga talandrong nagawa ng malaso ng aral sa kaliwa. Pagsilay ni Maestro Florante sa hawak nitong kaliskis ng bayawak, mabilisan naman niyang tinawag ang tatlong matataas na uri ng engkanto upang makagawa siya ng isang pamako na halos hindi magawang tapatan ng kapangyarihan. Pagsilay naman ng Bertudes sa mga nilalang na pinalitaw ni Maestro Florante, mabilisan naman itong nag-usal ng kanyang mga pangpoder nang sa gayoy magawa niyang masalag ang pag-atake. Subalit lingid sa kaalaman ng Bertudes na ang ginawa niyang yon ay isang matinding pagkakamali. Ayon kay Maestro, naniminsan sa buong buhay niya, wala pa siyang nakitang nilalang na nagawang masalag ang mga pamako nitong tangan-tangan sa oras na bumalot na yon sa kanilang katawan. Bago pa man makalapit ang Bertudes sa kanyang kinatatayuan, mabilisan namang nagpakawala ng mga pamako ang mga matataas na uri ng engkanto na siyang naging sanhi upang bumulusok ang pagmumukha ng pinunong Bertudes sa lupa. Sa sobrang pagkagulat nito sa mga nangyari, ay halos hindi niya magawang makapagsalita sa harapan ng maestro. Maya-maya pa, pilit namang itinataas ng Bertudes ang kanyang ulo nang sa gayoy magawa niyang masilayan ang kanyang katunggali. Pagsipat nito sa mukha ni Maestro Florante, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya itong merong hawak-hawak na punyal habang nakatitig sa kanya.
Bago pa man maiunday ng maestro ang kanyang punyal, agad namang ibinuhos ng nilalang ang kanyang buong lakas upang makatakas sa tiyak na kapahamakan. Hindi naman naging imposible para sa Bertudes na takasan ang mga pamakong yon sa kadahilanang may iilan pa siyang mga mutya na maaaring isakripisyo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan nang nakatayo ang nilalang at kasabay nito ang paglaho ng mga matataas na uri ng engkanto na tinawag ni Maestro Florante. Dahil sa kanyang mga nasilayan, tila ba nagawa niyang maramdaman ang pagiging pabor ng pagkakataon sa kanyang panig. Alam niya kasing sa pagkawala ng mga nilalang na yon, hindi na siya mahihirapang atakihin ng maestro. Bakit ka tumatawa, demonyo? Hindi kusang naglaho ang mga nilalang na nagparusa sa'yo kanina. Pinalaho ko sila dahil nais kong ako mismo ang tatapos sa walang kwenta mong buhay. Humanda ka. Dito palang mag-uumpisa ang totoong laban. Wika ni Maestro Florante. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang muling pag-usal ng maestro upang tawagin ang kanyang gabay na pumoprotekta sa kanya sa lahat ng oras. Wala naman noong nagawa ang Bertudes kung hindi magmasid sa mga ginagawa nito habang patuloy na iniinda ang kanyang pinsalang natamo. Aminado siya noon na kahit anong gawin niyang pagpapahilom sa kanyang sistemang tinamaan ng sapak ni Maestro Florante, tila ba nagiging mahirap yon sa kanya dahil sa naiwang bisa ng mutya ng kampana. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa pagpapalit anyo ng maestro, doon na dahan-dahang nakaramdam ng kaba ang Bertudes nang masipat niya ang mabilisang pagliwanag ng katawan ng kanyang katunggali. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kakaibang nilalang na umahon sa anyo ni Maestro Florante. Pagsilay sa kanya nito, mabilis na naman siya nitong sinugod na halos hindi siya nabigyan ng pagkakataon para salagin ang ginawa nitong pag-atake. Sa sobrang bilis ng paggalaw noon ng maestro, kisap mata lamang ang naging pagitan nang magawa niya itong mahawakan. Pagsilay ni Maestro Florante nang malapitan sa pagmumuka ng Bertudes, kitang-kita niya na halos hindi na ito mapakali dahil sa mga nangyayari. Pilit man itong nagpupumiglas sa kanyang pagkakahawak, ngunit wala itong sapat na lakas upang siya ay mapangibabawan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ng nilalang nang muli na naman niyang masilayan ang tatlong matataas na uri ng engkanto sa likuran ng maestro. Sa puntong yon, ramdam na niya ang kakaibang lakas na tangan-tangan ng mga ito na siyang labis na nagbigay kilabot sa kanyang buong katawan at maging sa kanyang kaluluwa. Animoy kasabay ng pagbabagong anyo ng maestro ay siya namang pagdagdag ng mga espiritual na lakas ng mga ito. Dahil sa kanyang mga nakita, halos gawin na niya ang lahat ng kanyang makakaya, makatakas lamang sa kamay nito. Hindi na din nararamdaman ng Bertudes ang bisa ng kanyang mga mutya na parabang iniwan na siya ng mga ito. Ano ka? Nagtatakang tanong ng Bertudes. Nang marinig ni Maestro Florante ang sinabi ng nilalang, agad naman itong inutusan ang tatlong matataas na uri ng engkanto na sila ay paikutan. Matapos niya itong gawin, agad naman siyang sumagot ng, Hindi mo na kailangan pang malaman kung anong uri at lahi kong tangan-tangan. Mapalad ka, sapagkat bago ka nabawian ng buhay, nakita mo ang anyo ng isa sa mga tagasunod ng Panginoon. Kasabay ng pagwika ni Maestro Florante, ay siya namang pag-usal ng tatlong engkanto habang patuloy sila nitong pinaiikutan. Sa puntong yon,
Mas lalo pang nilakasan ng Bertudes ang kanyang pagpupumiglas nang sa gayoy magawa niyang maisalba ang kanyang buhay sa tiyak na kapahamakan. Sumisigaw na din yon ng napakalakas na para bang humihingi ito ng tulong sa iba pa niyang mga kasama. Hinayaan lang naman ito ng maestro sa kadahilan ng nais niyang maiparamdam sa nilalang ang takot na ni minsan sa buong buhay nila ay hindi nila nagawang maramdaman. Ilang segundo pa ang lumipas, bigla na lamang natigilan ang Bertudes nang masipat nito ang mabilisang pagbalot sa kanyang katawan ng isang taling halos hindi niya magawang masilayan dahil sa sobrang liwanag. Sa puntong yon, napagpasyahan na ni Maestro Florante na bitawan ang nilalang upang ibigay sa mga engkanto ang pagpapasya at hatol. Pag-atras ng ilang metro ni Maestro Florante sa Bertudes, bigla na lamang umikot ang tatlong matataas na uri ng engkanto hanggang sa dumating ang puntong nagawa na nitong maitali ng husto ang nilalang. Wala naman noong nagawa ang katunggali ni Maestro Florante sa kadahilan ng tuluyan na itong nawala ng lakas upang maipagtanggol ang kanyang sarili. Pagbagsak ng Bertudes sa lupa, mabilisan naman niya itong nilapitan upang magawa niyang matingnan ang katayuan ng nilalang. Nang mapagtanto ng maestro na tuluyan ng napako maging ang kaluluwa nito, doon na niya ipinataw ang kanyang panghuling bendisyon sa naghihingalo nitong katawan. Maglakbay ka ng tahimik, kapatid. Habang hindi pa nawawala ang iyong diwa sa iyong katawan, pagsisihan mo na ang mga bagay na dapat mong pagsisihan. Naway sa pagkawala mo, malasap mo ang totoong kalayaan. Wika ni Maestro Florante. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman niyang kinuha ang kanyang garapon na merong lamang banal na tubig. Isinaboy niya yun sa Bertudes nang sa gayoy magawa niyang maalis ang iilang kasamaang nananatiling bahid sa katawan nito. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang tumigil ang pagtibok ng puso ng nilalang. Kasabay nito ang pagsigawan ng iilang mga Bertudes na nasa paligid. Doon na din narinig ni Maestro Florante ang pag-iyakan ng iilan nilang mga kasama dahil sa patuloy na pag-usad ng digmaan. Nang mapagtanto niyang patay na ang nilalang, mabilisan naman niyang nilisan ang lugar na kanilang pinaglalabanan. Dali-dali niya noong binagtas ang daan patungo sa kinaroroonan ng kanyang mga disipulo nang sa gayoy masiguro niyang ligtas ang mga ito. Si Tandang Lauryo naman noon, piniling pakiramdaman ang iilan sa kanyang mga gabunan na labis na nahihirapan sa digmaan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagbagtas ng daan, bigla naman siyang natigilan nang marinig niyang magwika ang kasama niyang albularyo ng, Ginoong Lauryo, mag-iingat ho kayo ah. Marami akong nararamdamang patibong sa buong paligid. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagramdam ni Tandang Lauryo sa buong paligid upang patotohanan ang sinabi ng kanyang kasama. Ilang segundo lamang ang lumipas. Doon niya nakita ang mga tanim na bagat sa paligid na maaaring magdulot sa kanila ng pagkaligaw sa kanilang dinaraanan. Maingat naman nila yung iniwasan nang sa gayoy madali nilang marating ang lugar na kanilang paroroonan. Maya-maya pa, narating na nga ni Tandang Lauryo ang isang parte ng gubat kung saan nakita niya ang iilan sa kanyang mga gabunan na patuloy na nakikipaglaban. Dalawang pinunong Bertudes noon ang kinakaharap ng mga ito na siyang nagbigay ng labis na pahirap sa kanilang pangkat. May iilan ding mga nakitang albularyo si Tandang Lauryo sa lupa na nakabulagtana at halos hindi na humihinga. Dahil sa mga nangyayari, ninais niyang lapitan ng kanyang mga gabunan nang sa gayoy magawa niya itong matulungan.
Hindi pa man nakakalapit si Tandang Lauryo sa mga ito, mabilisan na siya nitong sinalubong ng buong kagalakan. Tandang Lauryo! Marami hong salamat at napadpad kayo sa lugar na ito. Sa wakas, magagawa na nating manalo. Sigaw ng isa sa kanyang mga gabunan nang makita siya nito sa dulong parte ng lugar na kanilang pinaglalabanan. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilisan nitong paglapit sa kanya upang magbigay ulat ukol sa mga nangyayari. Nananatiling nakabantay lang naman noon ang ilan niyang mga kasama nang sa gayoy magawa nilang maprotektahan si Tandang Lauryo sa mga panganib na maaaring mangyari. Matapos makapagbigay ng ulat ng isang gabunan, doon nalaman ni Tandang Lauryo ang sigalot na kinakaharap ng mga ito. Ayon sa kanyang kasama, nasa 5 bilang na umano ang mga albularyong nagbuwis ng buhay, maprotektahan lamang sila. Nagiging mahirap kasi sa kanilang labanan ang dalawa sa mga pinunong Bertudes sa kadahilan ng meron itong kakayahan na ipagpawalang bisa ang mga bertud nilang tangan-tangan. Dagdag pa nito na bukod sa ganoong uri ng kakayahan, nagtataglay din ang mga pinunong Bertudes na mga mutyang nagbibigay ilusyon sa kanilang mga mata na siyang labis na nakakapagpalito sa kanila. Matapos itong marinig ni Tandang Lauryo, agad naman siyang naglakad papalapit sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama. Pagsilay sa kanya ng 2 pinunong Bertudes, mabilisan namang sumugod ang mga ito na parabang meron itong tanim na galit kay Tandang Lauryo. Ikran! Humanda ka! Pagbabayaran mo ng mahal ang buhay ng aming mga kasama! Wika ng isang pinunong Bertudes habang mabilis ang sumusugod sa kanila. Hindi pa man nakakalapit ang mga ito sa kinatatayuan ni Tandang Lauryo, nagawa naman itong masalag ng iilang mga gabunan na nasa unang hanay. Tandang Lauryo, humanda ho kayo! Hindi ito ang totoong katawan ng mga Bertudes! Wika ng isang gabunan habang patuloy na sinasalag ang ilusyong ginawa ng kanilang kalaban. Matapos itong marinig ni Tandang Lauryo, laking gulat na lamang niya nang maramdaman niya ang paglitaw ng isang Bertudes sa likurang bahagi ng kanyang kinatatayuan.